Hi guys, this is your medical esthetician and psychological first aid provider Len at ang i-share ko po sa inyo ngayon is tungkol po sa mga tao na nasa paligid natin kung saan sila po yung namamahala sa atin. So, sa lahat ng sitwasyon ng buhay ng tao, ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng mga tao na tayo po ay pamamahalaan para magkaroon ng kaayusan. Kasi nga 'di ba, He is the God of order. Ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, maayos at payapa ang lahat ng bagay na nasa paligid niya. So, sa isang pamilya, ang leader po natin ay ang ating mga magulang. Sa maliit na komunidad naman po, yung ating mga barangay captain at yung kanilang mga kagawad. Sa trabaho, yung mga boss, at the same time, yung mga manager, general manager, or kung ano man yung kanilang posisyon. So, lahat po tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magkaroon ng kaayusan. Nasa mga tao na lang na nilagay ng Panginoon kung magiging maayos ba talaga o baka naman sila pa yung mas magulo. Minsan kasi, yung mga tao na nasa posisyon, sila-sila yung magulo at the same time sila-sila yung nag-aagawan ng kapangyarihan, sila-sila yung nagpapayabangan, ayaw nila ng nasasapawan sila. No? So, again, doon sa mga nauna kong vlog, meron akong mga naituro na sa inyo kung ano yung klase ng leadership style, yung mga quality of a good leader, at the same time po, yung leadership is a package. So again, kung hindi ikaw yung pinaka mataas na leader, o kaya naman hindi ikaw yung presidente, pero nasa organizational chart ka, hindi pwedeng sabihin nung presidente mo na, oh, accountability and responsibility lang yun sa'yo. Hindi pwede yun. Again, leadership is package. Ano yung package na kasama ng leadership? Kapag nilagay ka sa pagiging pinuno, no? Responsibility, accountability, power, and authority. Hindi pwede na porket presidente ka, sa'yo lang yung apat na yon. O kaya naman, most of the time, kapag presidente, ang gusto lang is power and authority. Ayaw ng accountability at ayaw din ng responsibility. So tayo, na nandun tayo sa sumusunod sa kanya o isa sa mga tao na nasa organizational chart, again, wag na wag kayong papayag na ang ibibigay lang sa inyo is responsibility and accountability. Kahit ikaw pa yung pinakamababa, dapat meron ka nun. Bakit? As a Christian, nung ginawa tayo ng Panginoon, tapos na. Diba? Tapos na tayo, nagawa na tayo. Anong sabi niya? Pamahalaan ninyo yung lahat ng ginawa ko. Mamamahala tayo sa lahat. Sa mga hayop, sa mga puno, yung ginawa ng Panginoon. Ibig sabihin, nandun yun sa atin. Binigay yun na God-given talent. Binigay yun ng Panginoon sa atin na God-given talent. So again, sa mga kabataan na nanonood, na nakikinig, lagi kong sinasabi, di ba, tingnan ninyo kung ano yung God-given talent na binigay sa inyo ng Panginoon. Kasama doon ang leadership. Tingin mo man sa sarili mo na leader ka o hindi, kasama doon yung leadership. Maniwala ka sa hindi, kasama doon na ang tingin sa'yo ng Panginoon at binigyan kanya ng kakayanan para mamahala. Personal na lang, wag na natin ilayo. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng 24 hours. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng hininga. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng free will, kakayanan magdesisyon. So, hindi nila pwedeng sabihin o panghimasukan yung pagiging estudyante mo, kung paano ka nagiging estudyante, kung paano ka nagiging empleyado, kung paano ka nagiging anak, at higit sa lahat, kung paano ka nagiging magulang, at kung paano ka nagiging leader. Hindi pala pwedeng panghimasukan yung kung paano kami nagiging leader. Balik tayo. Kapag ang leader ninyo, ang gusto lang power and authority, free will niya yun eh. Hindi nyo nga siya pwedeng panghimasukan doon. Pero, meron po kasi na mga batas na pwede nating sabihin na pwede natin silang tanggalin o kaya naman ay ipatanggal. So, ano yung mga criteria para masabi natin na pwedeng tanggalin itong leader na to o kaya ipatanggal itong leader na to? Again,
meron po tayong kanya-kanyang rules and regulation. Yung rules and regulation na yun, ibinaba yun para sundin ng una nating mga leader. So, kung ikaw yung tipo ng leader na alam mo na maraming tao na may ayaw sa'yo, at the same time, alam mo rin naman kung ano yung mga nagawa mo at nasabi mo sa mga taong nasa paligid mo o nasasakupan mo, syempre alam mo dapat na delikending ka sa posisyon mo. So, ang tao naman, normal naman sa atin na nagkakamali, no? Pero hindi normal yung paulit-ulit na pagkakamali. Hindi naman dadating yung mga tao na yan sa posisyon or dun sa sitwasyon na kailangan nilang magreklamo at gumawa ng aksyon para ipatanggal ang isang leader o ang isang PEO kung hindi pa ulit-ulit yung ginawa at hindi sila dumating dun sa point na parang enough is enough. Kaya po yung mga nakaraang video po natin na tackle ko po yung iba't ibang klase ng leadership, at the same time yung leadership is a package, at yung mga good quality of a good leader. Ngayon naman po, ang i-share ko po sa inyo is the bad traits of leadership. Ibig sabihin po, kung makikita ninyo yung mga actions ng leaders ninyo sa mga pag-aaralan natin, talaga pong hindi kayo magiging unfair doon sa pag-judge sa kanila. Kasi may mga tao na talagang judgmental eh. Isang beses lang ginawa, kala mo naman nakapatay na yung, yung leader nila. Huwag naman ganun. Baka naman nagkamali lang. Kasi ang pagkakamali, normal na isa o dalawa. Sa pangatlo, sinasadya niya na yan. Siyempre, diba? Wala naman taong perfect. Pero ito po mga traits na ito, ang standard para masabi natin na itong leader natin o ang leader po ninyo ay talaga pong hindi po mabuti. O ito yung bad leadership na tinatawag talaga. So, ito po yung number 1 is lack of positive reinforcement. Napakahalaga po sa isang leadership na nire-reinforce po natin lahat ng bagay na nakikita nating tama at mabuti na ginagawa ng ating mga nasasakupan. Kasi kung yung leader ninyo, hindi niya inire-reinforce yung mga mabubuti at tamang bagay na nagagawa at effort ng mga taong nasasakupan niya, ano yung pagkakaiba ng gawang mabuti sa hindi mabuti, ng gawang maganda sa hindi maganda? Wala. Kasi para dun sa leader na yun, pwede na. Okay na yan. Basta ang project natin ganito. O nga, may project tayong ganito. Ligwak naman. Pwede na yan. At least meron tayong output. Diba? So, ang nangyayari, dun sa mga empleyado o kaya dun sa mga nasasakupan niya, kahit naman anong gawin natin, hindi naman tayo ma-appreciate ni sir at ni ma'am eh. Diba? Kaya imbis na meron silang magandang idea, imbis na gusto pa nila na mag-extend ng effort, kahit even yung finances nila and connection nila is gusto nilang ma-involve doon sa isang project. Dahil yung leader nila is merong karakteristik ng lack of positive reinforcement, nawawalan sila ng gana. Napakahalaga po na ang isang leader ay makakreate ng culture of appreciation para sa kanyang mga nasasakupan at sa kanyang mga empleyado. Dahil po, yung mga tao, normal sa atin na we are not expecting anything in return, pero napakalaking bagay na nakakaboost ng ating confidence or ng confidence ninyo na nasa ibaba, na hindi leader o kahit nasa leadership kayo, is yung ma-appreciate yung ginagawa natin. Again, ang tao ay nangangailangan ng validation from other people. Pero, hindi ninyo kailangan ipabalidate lahat ng ginagawa ninyo sa ibang tao. Kailangan kayo yung unang magbabalidate nun. It's okay to ask validation and appreciation para dun sa ibang tao or para sa inyo, galing sa ibang tao, pero not all the time. At higit sa lahat, sa inyo na nasa leadership at yung mga hindi nasa leadership, napakalaking bagay yung reinforcement, yung positive reinforcement na ginagawa ng isang leader. Pero kapag lack of positive reinforcement ang characteristic ng isang leader, wala po talagang patutunguhan yun dahil ang pakiramdam ng mga tao na nasa ibaba niya is hindi sila na-appreciate.
So, kailangan po maging appreciative tayo at saka maging grateful tayo doon sa mga ginagawa din ng mga tao na nasasakupan natin. Hindi lang naman yun para sa atin, no? Hindi lang naman yun para dun sa project. Para yun doon sa organization. Number 2, lack of honesty. So, ito yung nakakatakot. Ito rin ang kadalasan na nangyayari. Kaya maraming tao ang gustong pumosisyon. Kaya kayo, bago kayo maglagay ng leader, maghalal, tignan ninyo kung ito bang tao na to is honest ba siya sa kanyang sarili at honest ba siya sa mga bagay na maaaring ipagkatiwala sa kanya, lalong-lalo na yung package ng leadership, which is authority, power, responsibility, and accountability. Magiging honest ba siya doon? O yung gusto niya lang yung power and authority? Sabi nga sa salita ng Diyos, ang napagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay may pagkakatiwalaan sa malaking bagay. At doon pinagpapala ng Diyos yung mga tao na nagiging tapat. Kasi itong mga tao, mga leader na meron silang lack of honesty na characteristic, even the standard rule para sa leadership, kaya nilang i-break yan. Makuha lang nila yung sarili nilang interes para sa sarili nilang benepisyo. Ito-twist nila yung katotohanan. Pwede nilang sabihin, hindi ko naman yan talaga ginawa, hindi ko naman yan sinabi, wala akong kinuhang ganyan. Kahit meron ng ebidensya, kahit meron ng mga patunay na sa kanya nagsimula yung problema. Again, maraming mga tao na manipulator sa paligid natin, kaya kailangan natin maging vigilante para masigurado natin yung kaligtasan natin at the same time, yung kaligtasan ng organization natin. Paano kasusunod sa isang leader na hindi tapat? Kasi kung wala siyang katapatan sa sarili niya, paano mo nasisigurado na tapat din siya sa inyo na humaharap every time na nagmi-meeting kayo, every time na may pinagagawa siya, or every time na meron siyang kukunin at imomodify na documents? Napakahalaga po ng katapatan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Diba? Yung tiwala natin, napakahirap ibalik niyan kapag nasira na. Diba? So, kailangan tignan ninyo yung leader ninyo. Tapat ba tong leader na to? O hindi? Kailangan makitaan nyo siya ng katapatan sa sarili niya. Dahil kung wala kayong ibang aasahan dyan. Number 3, poor communication skill. So, kapag ang inyong leader ay kung ano lang yung gusto niya, yun lang yung sasabihin niya at hindi siya open doon sa mga suggestion ng mga taong nasa paligid niya o ng mga nasasakupan niya, ligwak na kayo nun. Kasi yung productivity at yung progress ng company, ng organization, siguradong babagal or worse, babagsak. So, kapag ang leader is meron siyang poor communication skill, even yung pagde-delegate, nagiging command. Lagi nyo pong tatandaan, magkaiba po yung delegation sa command. Kasi ang delegation, kapag merong inutos ang isang leader sa, for example, yung president, meron siyang inutos sa kanyang, ang issue ay tungkol sa pera. No? Siyempre, ang tatawagin niyan treasurer, at the same time yung secretary. O sama nyo na si auditor para masaya, 'di ba? Tandem naman lagi yung tatlong yan Tapos hanapan niyo to ng gawan niyo to ng report. Ngayon, kung halimbawang may problema, sabihin niyo sa akin, gagawa natin ng paraan, i-brainstorming natin kung paano pa natin mamomodify at para magtali doon sa ating budget na ibinigay. Pero ang command, secretary, treasurer, liga kayo rito. Ito yung dapat ninyong i-report ha. Meron na kagad na utos kung ano yung isusulat dun sa documents. Ngayon, kung meron kayong makitang kahit na gawa ninyo ng paraan. Basta gusto ko, pagpasa ninyo sa akin ito, pipirmahan ko na lang. Sama nyo na si auditor. Alam nyo na, ibig ko sabihin, okay? Ganun. Bakit? Kasi may involved na pera, and ano yung number 2 natin? Lack of honesty. So again, sa mga nakaraang kong vlog, ang sabi ko doon, kailangan yung inyong leader is meron siyang self-authenticity. Alam na alam niya kung sino siya, kung ano siya. At the same time, paano tayo
magti-take ng risk kasama siya kung hindi natin siya mapagkakatiwalaan. Another example, sa isang meeting, tatawag ng meeting, para lang masabing may meeting, pero meron na kagad siyang ibabagsak. Hindi na magiging open doon sa mga makipag-communicate doon sa mga idea ng kanyang vice president, secretary, treasurer, o kung sino pa man yung mga nasa organization. Huwag na kayong mag-suggest. Kasi nga ito na para hindi na kayo mahirapan mag-isip, ako na nag-isip para sa inyo. Okay? Okay na to. Pag nag-utos doon sa labas, ikaw, gawin mo yun. Ito. O ba't nandito ka? Dapat ginagawa mo yun. Wala yung communication ng professionalism na, kasi, iba kasi, yung sasabihin ko sa'yo na, pakiayos naman to. Kasi, ang pangit tignan dito sa sa harapan ng pintuan natin. Doon sa sasabihin ko sa'yo, na, ayusin mo yun. Pangit tignan dyan. Wala ka namang ginagawa. Iba yung way ng pakikipag-communicate. Yung isa, pakiusap. Yung isa, command. So, kailangan titignan ninyo paano kayo kino-communicate ng inyong leader. Kapag nine-neglect na, at the same time, this is the most damaging aspect ng communication, no? Yung minsan, or most of the time, neglected yung mga ideas ninyo. Neglected yung feelings ninyo. Neglected yung reports ninyo. Kung ano yung gusto ko, bilang presidente, bilang CEO, bilang pinakamataas ninyo, yun ang gawin ninyo. No ifs, no buts. Kung ano yung gusto ko, yun yung gawin ninyo. Yun, yung pinaka-damaging na way of communication. Yung neglect. So, kailangan tignan ninyo paano kayo kinakausap ng inyong mga leader. And another one is, makikita nyo yan, kapag yung parang nag-i-speech na, walang nakikinig doon sa bad leader, no? Kasi nga, hindi siya ganun ka-open doon sa mga suggestion ng ibang tao. Hindi, wag na natin pag-usapan yan. Wala naman tayo sa Ito na yun, ito na nga yun eh. 'Di ba? Ito na yun. Wala tayo sa wag natin pag-usapan yan. O kaya kung may tatanong sa kanya na maaaring tungkol sa nakaraang ginawa niya or sa kasalukuyang ginagawa niya, iiwasan. Iiwasan yun. So, nakakatakot yun at nakakalungkot yun. Kaya tignan ninyo kung paano kayo kinakausap. Baka naman pagka marami lang tao, uy brother, ikaw lang talaga maaasahan ko. Masaya ako na nakikita ka. Pero pag kayo na lang, hindi. Brother, dapat ganito kasi ito yung inutos ko sa inyo Kaya tignan ninyo lahat ng aspeto ng way of communication ng leader ninyo sa inyo. Number 4, tendency to take credit for others' work. Ibig sabihin, inaangkin yung credit o parangal doon sa mga bagay na hindi siya yung gumawa. So, pwedeng gawain ng ibang taong nasa paligid niya o kaya naman nung team niya, ng mga taong nasa ibaba niya, no? So, sasabihin niyan ganito, dahil ako ang leader, ako yung pinakamataas, ako yung haharap doon sa ibang kumpanya. Tapos, sasabihin ko, ito yung mga nagawa ko. Ito yung pinaayos ko sa company namin. Ito yung pinaayos ko sa report na mali kasi yung unang gawa, kaya pinaayos ko yan. Pinamodify ko yan. Ito yung pinagawa ko. Nagpagawa ako ng ganito, pinalinis ko yung ganto, pinaayos ko yung ganto, puro ako. Pero hindi ba dapat kami, pinaayos namin or inayos namin yung ganito sa company namin, inayos namin yung ganito sa isang report, sa isang idea, sa isang proposal. Kasi most of the time, ang project po, hindi yan nagagawa ng isang tao. Kaya ikaw ba talaga yung gumawa? O baka naman yung mga volunteer? Kailangan ba palaging ako? O dapat kami at tayo? So, ito yung klase ng leader na talagang dapat obserbahan ninyo. Kasi yung mga ganitong klase ng leader, no, yung nagte-take sila ng credit sa gawa ng iba.
ito yung mga leader na insecure. At the same time, dahil sila yung leader, sila yung pinakamataas na leader, ang ginagamit na manipulation yan, again, manipulation. Minamanipulate niya yung sitwasyon. That's why pinalabas niya sa ibang tao na gawa niya yon. Kasi nga, nandun yung manipulation, intimidation, para doon sa mga taong nasa ibaba niya. Kasi ang katuwiran niyan mga yan, ako yung leader ako yung CEO, ako yung presidente, ako yung may-ari. Ako dapat to kayo nandyan lang naman kayo sa baba 'di ba? So sino ba yung maharap sa matataas? 'Di ba ako? So dapat tama lang na ako. Usually, etong mga to, takot to na masapawan. Takot to na magmukha silang kawawa at magmukha silang mangmang sa harapan ng ibang tao. That's why they are wearing mask. Different kind of mask, no? Iba't ibang klase ng maskara. So magkakasunod to, magkakaugnay to. Kaya nga yung sinasabi ko nga sa inyo na baka naman pag publicly, uy bro, talaga naman, ikaw lang talaga maaasahan ko. Pero pag kayo na lang, nagpo-fall na yung mask, nakikita nyo talaga na ay hindi siya yung nandun kanina sa labas Bakit ngayon ganito? So mag-iingat kayo sa mga ganitong klase ng leader. Baka ginagamit lang kayo, ginagamit lang yung potentials ninyo, ginagamit lang yung resources ninyo, at the same time, ginagamit lang yung finances ninyo at yung kakayanan ninyo. So, kailangan maging vigilante kayo at maging matalino kayo. Number 5, tendency to conceal mistakes. So ito yung mga leader na meron talaga silang ginagawang mali at nakasanayan na nila yon. At the same time, pagtatakpan nila yon sa kahit anong pamamaraan. So bibigyan ko po kayo ng isang terminology na usually ginagamit ko kapag nag-observe ako sa mga ganitong klase ng tao. They are using red herring. Red herring. Ibig sabihin po nito, they can cause distraction para lang mapagtakpan yung ginawa nila. Wala silang pakialam doon sa distraction na i-create nila as long as mapagtatakpan nila yung ginawa nila. Pero lagi ninyong tatandaan, the more na merong mga inosenteng nadadamay, may mga tao kayong nasasaktan. At yan ay nagsusumbong sa Diyos kahit isang beses lang. Darating yung oras na sisingilin kayo ng Diyos dyan. Hindi man 1 taon, 2 taon, 3 taon, 10 taon, 20 years, darating yung oras, sisingilin kayo ng Diyos doon sa ginagawa ninyo. Kaya, tignan ninyo kung ano yung mga karakteristik ng leader na meron kayo. For sure, makikita ninyo yan. Mapapansin ninyo yan. Kaya mag-iingat po talaga tayo sa pagpili ng mga leader na ihahalal po natin o ilalagay natin sa posisyon. Lalo na kapag napapansin ninyo na yung inyong leader is masyadong mayabang or prideful, no? Maraming ginagawa na nakaka-violate na doon sa pagiging tao ninyo. Kasi nga, syempre, siya yung pinakamataas, di ba? Siya yung may kapangyarihan, siya yung may posisyon. So, ang tingin niya dun sa mga tao na nasa baba niya is napakaliit, na akala mo ay nabili na yung pagkatao ng mga tao na yun kung kausapin niya. Because no one wants to come across incompetence. Para sa akin, ganun. Sino ba naman tao na gustong masabihan na napaka-incompetent mo naman? Pag sinabi pong incompetent, ito po yung hindi tugma yung iyong karakter, yung iyong behavior, o yung kung anong meron ka doon sa posisyon o profession na meron ka. Number 6, harbor bias toward minority groups. So ito po yung sinasabi ko kanina na kapag may itatanong, usually may itatanong tungkol dun sa kanyang mga nagawa o kanyang mga ginagawa, iniiwasan. Kasi nga, para sa kanya, yung minority groups, hindi naman kayo mahalaga. Yung ideya ninyo, hindi naman yan mahalaga. Ayoko nang tinatanong ako pagdating sa pera. Ayoko nang tinatanong ako tungkol sa leadership ko. Kasi ako na nga yung leader Ako na nga yung presidente, ako na nga yung CEO. So wala na kayong karapatan magtanong. So titignan ninyo yung behavior
kapag din meron kayong mga issue na inilalapit sa leader ninyo or kung meron kayong mga common question lang na hindi kayang sagutin. Kasi nandun yung nag-harbor na yan ng bias. Ay, hindi ako makikinabang dito. Hindi maganda tong tao na tong kausap. So, iiwasan kayo niyan. Iiwasan yan yung grupo ninyo at higit sa lahat, ine-neglect po kayo niyan. Number 7, resistant to change. So, syempre, yung mga tao naman, sabi ko nga kanina, bago pa dumating yung mga tao na gagawa sila ng aksyon para ipatanggal yung isang leader nila, marami nang nagawa yung leader na yan doon sa mga taong nasa baba. At the same time, for sure, meron na ding nag-call ng attention yan na mali po yung ginagawa ninyo mali po yung ginagawa ninyo sir, parang hindi po yan tama, hindi po yan mabuti, unfair po yan. So, yung nandun yung ayaw magbago. Kasi nga, ang pinangahawakan na is yung posisyon. Ang pinangahawakan na, hindi, binoto nyo ako. Ako yung presidente, ako yung CEO, ako na yung may pinakamalaking share sa company natin. Kasi botohan naman to di ba? Majority wins. Ganun yung kanyang mga katuwiran. So, tignan ninyo, sabi ko nga lagi nyo titignan yung response and behavior ng inyong leader. Last but not the least, number 8, overly sensitive to criticism. So, ito yung mga klase ng leader na talagang ayaw nila ng positive or constructive feedback, no? Kahit yung feedback mo is makakatulong doon sa management niya or sa leadership niya, hindi kanyan pakikinggan. Kasi nga, ang feeling niyan, parang wala naman akong ginawang tama. Mali ba yung ginawa ko? So again, gagamit yan ng manipulation na gaslighting. Mali ba yung ginagawa ko? Mali ba yung suggestion ko sa inyo? Mali ba yung inutos ko sa inyo? May masama ba doon? Ito yung mga ganitong klase ng manipulation ang kadalasan talaga na nakakasira ng relationship between the leader and then dun sa subordinate. Kasi nga, nandun na yung neglect. Hindi na mahalaga dito sa leader na to kung ano yung sasabihin or isasuggest ng mga tao. Kahit yun pa, ay makakabuti para sa organization, sa kanyang leadership, sa kanyang management. Kasi nga, ang iniisip lang niya, sarili niya. Ang iniisip lang niya, yung kanyang idea. So, ayun po yung 8 traits ng bad leadership. So, tingnan ninyo, yung bang leader ninyo ngayon is, meron bang ganitong traits? Madalas ba nila itong ginagawa o talagang lahat ito sa pool? Kasi standard po ito Diba? Pero kung isang beses lang naman nila nagawa, red flag pa din yun. Tignan nyo pa din, baka kasi maulit. May tendency na maging paulit-ulit kung hindi ninyo i-call yung attention ng inyong leader. So, I hope marami po kayong natutunan, no? At the same time, huwag kayong matatakot na magsalita kung meron kayong nakikitang mali. Kasi, kayo ay leader din. Again, nung ginawa ng Diyos ang tao, binigyan niya tayo ng kapangyarihan mamahala sa lahat ng bagay. So, meron kang inner leader sa sarili mo. Hindi ka dapat matakot sa iyong CEO, sa iyong presidente, as long as tama at proper yung communication skill na gagamitin mo. Masasabi mo ng maayos, in a professional way, kung ano man yung settings ninyo. At the same time, ito ay magbibigay sa kanya ng positive feedback. But you have to prepare kasi ito na nga, may mga leader talaga na hindi sila ganun ka-open-minded doon sa mga criticism o kaya naman doon sa mga constructive criticism ng mga taong nasa paligid nila. Kaya kailangan matibay yung kalooban ninyo. So, paano ninyo, another bonus po, paano ako makikipag-deal kapag bad yung boss ko? No? Pag bad yung boss. No? Tanungin ninyo nung mga bagay tungkol sa ginagawa nila. And then, kagaya ng mga sinabi ko kanina, tignan ninyo kung ano yung klase ng shifting ng behavior na meron. Kapag nakita nyo na yung shifting ng behavior is pasok dito sa mga traits na to, planuhin nyo na kung paano ninyo ulit kakausapin in a nice and proper way. Kasi pwede kasing itong mga tao na to, meron lang silang mga trust issue. Number 1, trust issue. Pwedeng may mga frustrations, may mga traumas, and yung mga unhealed na issue sa buhay nila. So, mas nakakaawa sila.
kumpara sa inyo. Again, lahat tayo, meron tayong pinagdaanan na hindi maganda sa kapwa natin. Pero it's up to you. Nasa sa atin kung paano natin i-accept yun. Again, acceptance kasi palagi yung una. Binastos ka, pinahiya ka, nasa sayo yun. Paano mo yun i-accept? Kung ikaw yung tipo ng tao na prideful ka, resentful ka, no? Gulo yun. Didibdibin mo yun. Tatanim yun sa puso mo. Pero, lagi ninyong tatandaan, yung behavior ng tao na pinapakita sa inyo, hindi nyo problema yun. Kasi, sila yon. Yun yung mga basura nila sa katawan nila, sa isip at pagkatao nila, na ipinoproject nila sa inyo. Kapag ganun yung mindset ninyo, kahit na maalala ninyo ng maalala yung ginawa sa inyo, ipag-pray nyo lang. Tingnan nyo, hindi kayo masasaktan, hindi kayo magagalit, hindi kayo maapektuhan. Kasi alam ninyo sa sarili nyo na basura nila yon na tinatapon sa inyo. Basura nila yon na tinatapon sa mga kapatid ninyo, na tinatapon sa mga kaibigan ninyo, na tinatapon sa mga anak ninyo. 'Di ba? For sure, once in your lifetime, nagkaroon ka din ng puso na talagang sobrang bitter. Paano mo kinommunicate yun sa ibang tao? Yun na yun. Ibig sabihin, yung mga taong gumagawa ng masama sa kapwa nila, yun yung mga taong wounded. Sabi nga, hurt people, hurting people. So ako maraming gumagawa sa akin nun. Pero ang iniisip ko, Panginoon, i-heal mo sila. Ang prayer ko, Panginoon, i-heal mo sila. Kahit nakakagalit yung ginawa sa akin. Ang iniisip ko palagi, huwag kang gaganti. Kasi kapag ginantihan mo yan, wala ka ng pagkakaiba sa kanya. Pero, hindi porket na meron kang ginawa, no, na sinabi mo sa kanya na uy, mali yung ginagawa mo, Mr. CEO, mali yung ginagawa mo, Madam CEO, Madam President, Madam yung Madam Chair, Senado, yung mga ganon, gumanti ka na. Hindi. Kasi may sinabi din sa Bible, no, kapag hindi mo pinagsabihan ang isang tao sa mali niyang ginagawa at namatay yung tao na yon dahil sa ginagawa niyang masama, pananagutan mo sa akin yung buhay niya. Pananagutan natin sa Panginoon yung buhay nila. So we have to call their attention na masabi natin or maipakita natin na masama yung ginawa mo sa akin, masama yung ginawa mo sa mga taong to, masama yung ginagawa mo. So nasa sa kanila na yon. Again, decision nila kung magbabago sila o hindi. Ang pinakamahalaga, inalis mo sa kamay mo yung pananagutan na alam mong mali yung ginagawa ng kapwa mo at sinabi mo sa kanya at pinagpatuloy niya, wala na sa kamay mo yun. Malinis ka na sa harapan ng Panginoon. Ako palagi kong ginagawa yun sa buhay ko. Kapag may mga taong nakita kong paulit-ulit ang ginagawa sa ibang tao o kaya sa akin, I will call their attention sa kahit na anong pamamaraan. Kasi hindi ako, makuda lang ako siguro sa vlog. Pero yung sa personal, hindi ako maganon eh. Kasi nga ang gusto ko, bawat salitang bibitawan ko, pakikinggan ng tao at makikinabang yung tao. Kaya sa personal, hindi ako maganon. Maganon ako kung kayo ay nasa circle of friends ko, trusted friends ko. Pero kung hindi ako maganon. Sa vlog lang. Yan. Kasi nga, yung sa vlog, nakakapagbigay tayo ng sharing, nakakapagbigay tayo ng tulong sa kapwa natin. Kung paano din nila mapoprotektahan yung sarili nila at paano sila matututo na i-educate sa iba't ibang klase ng aspeto ng buhay or sa iba't ibang klase ng bagay. So again, palagi natin ipagpipray yung mga ganito nating leader, no? Kasi hindi naman porket ganyan sila ngayon, ganyan na sila habang buhay. Baka nga tayo pa yung maging way ng healing nila, di ba? So, yun lang po. I hope marami kayong natutunan doon sa ating lesson for today na bad leadership traits. So, tignan po ninyo, obserbahan ninyo ang ating mga leader. At the same time, first of all, call nyo po yung kanilang mga attention. Baka naman kailangan lang kasi nila ng attention na masabi din nila yung nararamdaman nila. Kasi may mga tao pong ganun na hindi sila talaga magaling sa communication skill. Pero hindi ibig sabihin masama na sila.
Baka nga lang, hindi lang din sila magaling kumuha ng rapport o kaya ng mag-build ng relationship. Ako marami akong nakikitang ganun. Kaya ang ginagawa ko, inuunahan ko na. Kung hindi ka marunong ng magandang communication skill, aangas-angas kayo, no? Papasiga-siga kayo. Tignan natin ng malalim. Ano ba yung mga frustrations niya? Baka naman, kaya siya nagkaroon ng trust issue is because may ginawang sobrang sakit sa kanya. Doon pala sa lugar nila, minamaliit siya. So, tignan natin. Tapos, di ba, mas maganda yon na masabi natin yung mga mali ng mga leaders natin. Kahit na sila yung taong resentful, yung ayaw nila ng change. At least maalis ninyo sa inyong mga kamay yung accountability na hindi ninyo nasabi sa kanya na kahit ganyan ka, pwede ka pa rin naman magbago. Maging aral sa'yo yung mga nagawa mo sa amin at yung mga nagawa namin sa iyo. At the same time, napakasarap mabuhay under ng pagpapala at pag-ibig ng Panginoon. God bless everyone!